Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong palusot ni Robin Padilla na kung saan po dahil nga sa iniimbestigahan na po siya ngayon ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines dahil po sa utos ni Teodoro, isang kalihim o kalihim ng depensa, bilang Secretary of Defense ng ating bansa. Gumawa po sila ng script na interview. Kasama po yung mga mongoloid, yung mga bobo, mga tanga, mga bayarang mga vlogger. Katulad po nitong mukhang Apuputamus na vlogger ni Sara Duterte at ni Kibuloy na Diyos-Diyosan ng membro ng mga KOJC. Ngayon, bago natin panoorin itong video ito, muli po sa mga kababayan natin, mga kaisa natin, lalong-lalo na sa abroad, ako po ay humihingi sa inyo ng kaunti man lamang na tulong para po ang ating programa ay makasurvive po, no? So lalong-lalo na po sa mga may mabubuting puso, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga nananalangin po sa inyong lingkod. Okay, para maintindihan po natin, eto't panoorin po natin itong video ito. Sabi nila, doktrinahan ka namin. O dinoktrinahan naman nila ako, isang buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang hinihingan pa natin yung mahihirap? Kasi yung mga napansin ko doon sa mga anima, may hinihiwalay yung para doon sa NPA. Sasabi ko parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako eh. Pagka ganun, teka muna, yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Okay, so alam nyo, sa totoo lang, natatawa po ako dito kay Robin Padilla. Malamang tinuruan na naman po to ng kanyang abogado na itong gawin natin para medyo hindi mahalata o hindi masyadong maano ang ating mga kababayan na isa ka palang tunay na NPA. Dito sa kanyang video, pinalalabas niya na umalis siya sa pagiging NPA dahil sa mali ang ginagawa ng mga NPA. Kumbaga, ang pinag-uusapan kasi dyan yung tinatawag na revolutionary tax, na kung saan kaya siya umalis dahil daw sa hindi niya nagustuhan na imbes daw na yung mga mahihirap ang bigyan nila, yung mga mahihirap pa daw nagbibigay sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, itong si Robin Padilla, napakasinungaling po talaga ng kumag na to eh. Ito na yung nakita kong pinakakupal na senador na walang paninindigan. Pagkatapos niyang magyabang sa harap ng mga Pilipino, sa harap ng mga senador, na isa siyang NPA, bagamat siya ay membro ng Armed Forces of the Philippines bilang isang reservist, pinagmalaki niya na NPA siya. Hindi kasi ginagamit yung utak. Basta makapagyabang lamang, makapagsalita lamang doon sa harap ng kanyang mga kasama para sabihin na matapang siya, para sabihin na ganito siya. Ayun, sinasabi kahit alam niyang makakapagpahamak sa kanya bilang isang senador. Ngayon, dahil hindi nagustuhan ng Armed Forces of the Philippines yung kanyang naging pahayag, gumawa sila ngayon ng acting, gumawa sila ngayon ng isang peking interview, isang scripted na interview para lamang malusutan at para lamang sabihin na hindi na siya NPA. Ano, Robin Padilla, takot ka na? Ikaw talagang tukmol ka, wala ka talagang paninindigan, ano? Sa lahat ng tukmol na nakita ko, ikaw na yung pinakakupal, pinakakumag, pinakawalang kwentang nagtatapang-tapangan, pero duwag naman. Robin Padilla, akala ko ba NPA ka? Ay, nako. Pero alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala naman po talaga akong NPA ito. Dahil, unang-una, itong mag-amang Rodrigo Roa Duterte, NPA. Yung mga membro ni Kibuloy, mga NPA po yan. Lalong-lalo na yung mga anchor nila. Yan po ang mga totoong NPA. O isa pa, sa mga para masabi kong NPA talaga, paano ko nasabi? Naalala ninyo? Bago naging presidente, bago umupo si Digong,
bilang isang presidente, kinausap niya mismo live, pinakita ni Rodrigo Roa Duterte sa mga tao na nag-uusap sila ni Joe Masison, godfather o founder mismo ng New People's Army o ng NPA. Ngayon, alam ni Robin Padilla na itong si Digong ay NPA, alam niya na itong si Sara NPA, alam niya yung mga membro ni Kibuloy ay mga NPA. Kung ayaw niya sa NPA, bakit siya sumasama? Sige nga, kung hindi siya NPA. Alam nyo talagang itong si Robin Padilla, dahil nga sa ito ay hudas, traidor ng ating bansa, talagang gusto niyang tumakas, gusto niyang lumusot sa lahat po ng kanyang mga krimen na ginagawa. Pero alam ninyo, sa totoo lang, kung ako po sa Armed Forces of the Philippines, tanggalin na po ninyo ito bilang reservist. Nakakahiya po sa hanay ng Armed Forces of the Philippines na meron kayong membro na isang tunay na NPA. Pagtatawanan po kayo ng mga NPA niyan dahil para sa kanila mabilis at madali lamang pala makapasok sa inyo sa pamamagitan lang ng isang artista, sa pamamagitan lang ng isang senador na kung saan kaya lang naging senador dahil humihimod, sumisip-sip sa puwet ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, Robin Padilla, kung sa inaakala mo na mapapaniwala mo kami sa drama mo, dyan sa interview mo kasama yung mga tokmol na katulad mo, ay hindi mo kami mapapaniwala. Kapanipaniwala pa na sasabihin mo, aaminin mo na talagang NPA ka. Pero kung sa bagay, wala nang dapat aminin. Dahil mismo, inamin mo doon sa Senado na walang nagtatanong sa'yo kung ano ka, sapat na yon. Ngayon, dahil delikado ka, binabawi mo sa pamamagitan kunyari ng hindi mo pagsang-ayon. Kung talagang hindi ka sang-ayon, Robin Padilla, sa NPA, dapat umalis ka na sa grupo ng mga Duterte. Para maniwala kami sa iyo, umalis ka, lumipat ka kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung talagang hindi ka na NPA. Kasi puro NPA pa rin mga kasama mo . Tama mga kababayan? O baka kaya ginagawa mo yan dahil natatakot ka nang isunod ka na sa mga kasama mong tokmol na katulad mo. Alam mo ba, Robin Padilla, ano yung tokmol? Siguro alam mo na ibig sabihin ng tokmol. Yan ay walang pinagkaiba sa isang taong alam mo na yon. Ngayon, Robin Padilla, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Sa kayabangan mo na yan, talagang hindi ka titigilan ng Armed Forces of the Philippines. At malamang, maliban na ikaw ay matatanggal bilang membro ng Armed Forces of the Philippines, tiyak na talagang makukulong ka. Dahil pinakita mo yung pagiging magaslaw mo, pagiging walang niya mo, pagiging traidor mo sa taong bayan. Ngayon, tignan natin kung kaya kang iligtas ng mga kasama mong NPA. Tignan natin kung anong magagawa ng mga kasama mong NPA sa'yo. Tignan natin kung anong magagawa nila sa'yo. Total, pinagmalaki mo na lang din naman na NPA ka, first panindigan mo. Panindigan mo. Baka mamaya kung ano-ano na naman sasabihin mo, mamaya kung ano na naman ng kaartihan mo. Mag-ala Marcoleta ka din, may benda ka na rin sa liig. Sana wag ganon. Kasi mukhang malapit ka na rin mapasok sa selda ng mga tanga, selda ng mga magnanakaw, selda ng mga hayop, selda ng mga traidor sa bansang ito. Ngayon, Robin Padilla, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Sana magbagong buhay ka na habang may panahon pa bago ka mapasok sa kulungan ng mga traidor, no? Sana magbagong buhay ka na kasi alam mo, simula nang nakilala kita, wala pa akong nakitang yung mga bagay na nagawa mong tama. Puro kawalang yan, puro katangahan, puro kabubuhan, puro kamanyakan ang nakikita ko sa iyo. Di ka ba nahihiya sa mga anak mo? Pati mga anak mo nga ayaw nang kumilala sa iyo . Natatakot lang sa iyo dahil pati anak mong babae ginugulpi mo . Robin Padilla, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Kung ako sa iyo, panindigan mo na lang na NPA ka, hindi gagawa ka pa ng ganyan na talaga. Anong masasabi niyo mga kababayan kay Robin Padilla? Gusto ko marinig yung opinion ninyo . Gusto ko marinig gusto ko mabasa yung inyong mga masasabi tungkol sa tokmol na to . Talagang manang-mana talaga sa amo niyang si Rodrigo Roa Duterte na pagkatapos magsalita, napahamak niya na yung sarili niya, babawiin. Ganun talaga yung estilo nila, no?
Pati yung mga tao ni Rodrigo Roa Duterte, ganun din. Pag tapos sabihin na adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon, nung iniimbestigahan na, inaano na, dahil pwede siyang makulong, abay, binawi kinabukasan. Abay, talaga itong si Robin Padilla, may pinagmanahan pala talaga to. Ha? May pinagmanahan ka pala talaga, Robin Padilla. Wala kang isang salita, wala kang paninindigan. Alam nyo, kung ako ang leader ng NPA ngayon, kung akong leader mukhang dapat turuan ng leksyon to si Robin Padilla dahil walang paninindigan. Pagkatapos niyang sabihin na NPA siya, nagpalakpakan yung mga NPA sa kabundukan dahil meron silang NPA na kasama sa Senado, ngayon binawi na. Ay, nako talaga. Yan ba ang mga NPA? May paninindigan ba yung tawag? May paninindigan ba ang tawag dyan? Wala. Ay nako, ito si Robin Padilla, sinasabi ko nga, pag naipit to sa isang sitwasyon, wala na, ikakanta na ito. Ikakanta niya na yung mga Duterte, walang paninindigan nito. May paninindigan pa to sa ngayon kasi nagagamit pa niya yung kapangyarihan niya. 'Di ba? Pero pag ito, wala nang kapangyarihan, hindi niya na kayang anuhin, ay wala na. Kakanta ito, hindi papayag ito. Nakita niyo naman katukmulan nito. 'Di ba? So Robin Padilla, kung ang diskarte mo ay kinukuha mo sa diskarte ng amo mo, wala kang originality. Tama? Biro mo. Sabagay, wala naman talagang originality to sa kanyang pagiging bad boy. Hindi naman talaga tong original na bad boy. Si Ace Berhel ang totoong sikat na action star na bad boy. Kaya lamang dahil gustong umagaw sa eksena, ginagamit yung kanyang pagiging inaanak ng Pangulo ni Ramos noon, ayun, nabigyan siya ng title na bad boy. Pero sa totoong bad boy lang, wala to. Kung nabubuhay lang si Isberhel ngayon, wala. Pagtatawanan tong si Robin Padilla, nagtatapang-tapangan nito, hinamon nga to ng suntukan noon ni Isberhel, hindi nga to bumaba ng sasakyan sa sobrang takot niya di ba? Wala talaga to si Robin tanga. Wala tayong aasahan dito na salita na totoo. Puro mga kasinungalingan, puro kayabangan lang. Kasi si Boy Sili kasi yan, di ba? Ngayon, na Robin Padilla, dahil isa ka namang inutil at walang kwentang tao, bahala ka na sa buhay mo. Sumasakit lang ulo ng mga Pilipino sa'yo, wala kang kwentang tao. Isa kang peking Muslim, isa kang peking NPA, isa kang peking membro ng Armed Forces of the Philippines dahil hindi malaman kung saan ka talaga. So mga kababayan, alam nyo na, nakita nyo na yung kaduwagan nito. Para lang maiwasan yung kanyang kaduwagan, nagkikwento ng ganito, nagkikwento ng ganyan, talaga artista talaga si Boy Sili, sikat na sikat talaga. So ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan na patuloy pong sumusuporta, talaga nag-aabang po sa atin sa bawat araw na tayo po ay mayroong nilalabas na mga bagong mga usapin dito po sa ating programa. So muli po, tulad po ng sinasabi niyang lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.